talk to Papa. Hello? Ay, anong pangalan? Shane. Shane. Taray naman ni Shane. Sige, Shane, balita namin problemado ka daw. Hindi naman masyado. Di mo masyado. Di mo masyado. Okay. Ano nangyari, Shane? Talk to Papa na. Yeah, share ko lang yung experience ko na, 25 years na kasal pero ending sa iwalayan din. 25 years! Grabe, halos 3 dekada yun ah. Wow. Ilan lang anak niyo? 3. 3? Tapos hiwalay din lang? Ano nangyari, Shane? Sino tong lalaki? Siyempre, asawa ko. Si Junior na lang, si Junior. Si Junior. Junior na lang. Pangalan. Pangalan. Saan kayo nagkakilala ni Junior? Balikan natin. Ano lang, nung araw, di ba uso yung mga radyo, radyo lang, tapos sa telepono. Phone pal, ganon. Tapos? Ayun, naging kami. Tapos maga ako nag-asawa, mga 18 lang. 18. Aha. Kamusta naman ang buhay? Yung relasyon, yung 25 years na yun. Nasanay lang kami na nung una, syempre, sa magulang, lipat-lipat sa kanila, sa amin, sa kanila, sa amin. Oo. Yung kasi yung problema kapag nauna yung landi. Totoo Kasi din. plano sa buhay. Di ba? Correct. Yung wala ka plano-plano sa buhay, basta mahal kita. Di ba? Akala kasi nila, ganun pag lang mahal yun. mo, yun na yun. Oo. Late na lang nila marirealize, hindi pala enough yung mahal kita. Pero syempre, magandang mahal nyo yung isa't isa. Magtutulong na kayo. The difference lang, ngayon, dalawa na kayong magtutulong. Anong trabaho niya? Nag-abroad. OFW. Okay. Ikaw, anong trabaho mo? Ako nun, housewife. Housewife. Okay. Mas maraming trabaho sa loob ng bahay. Oo. Hindi natatapos. Tutor, Hindi na uubos. taga-linis, taga-laba. Okay. So, Tagahatid ng dalawa mga anak. anak. Oo. Then, nag-ibang bansa. Kumusta ang relasyon nung nag-ibang bansa siya? LDR. Okay naman. May sarili ba Okay kayong bahay bago siya umalis? Or nakastay ka dun sa biyanan? sa nanay? Naka-stay ako sa magulang ko. Okay. Kasi mag-iipon pa eh. Pupunta pa eh. Ng ibang bansa. Anong trabaho niya sa ibang bansa? Ano siya? Ano nga? Ano siya? Seaman. Ay, seaman! So ano to, mga 6 months na may trabaho tapos 3 months na wala, ganon? Mga ganun. Oo, ganon yung setup ng friend ko eh. Oo. Dapat kung din ako after ng Dubai, seaman. Seaman. Kasi yung tatlo lang kami nakapasa from Bicol. Okay. Pagkatapos yung... Tapos iyabang mo naman! Hindi nga, tatlo lang. Tatlo lang, sa dami, sa sobrang okay. dami. Tapos sa tatlo na yon, ako lang yung nakapasa. Ako lang yung... Pops, nakaka-proud naman nakasama ko yung isa sa mga nakapasa. From Bicol, 3 lang kayo. Tatlo lang. Tapos ako lang yung agad-agad lilipad na. Halimbawa ngayon, nakapasa. Next week lilipad na. Kasi walang problema yung health. Kasi siguro nag-yosi-yosi yung iba. Papunta ng Dubai. Yeah. Pagkatapos ngayon, sa tatlong ito, ako yung naiwan sa Pilipinas. Sila pala yung magkakaroon ng career sa Visit talaga. Tapos yun nagkuka na sila, mga seaman na sila. Nag-around the world. Na-push na nila yung ako na dito sa Kamuning. Nasa Kamuning. Pero hindi ka pinagsisisihan. Oo naman. Hindi ka pinagsisisihan. Yes. Okay, so ngayon, nag-last long yung relationship na ganon, na LDR o FW, nasa bahay ka, taking good care ng kids, ganon. Siguro kasi ang nasanay kami na lagi magalayo. Minsan kasi kapag magkalayo na ganyan, hindi lang yung sarili yung magkalayo. I mean, yung katawan yung magkalayo. Pati puso. Minsan, pati puso. At saka yung kuwan. Mata. Ano ka ba? So, yung distansya na to ang maghihiwalay sa kanilang dalawa. Pero syempre pag nagkita, sabik na sabik sa isa't isa, di ba? Maintindihan mo kasi yung distansya na yon kasi we need to work, di ba? Kung dati,
landi lang ang meron tayo. Oo, tsaka wala. Pamamahal. Wala, gutom, ganyan. Yan. Siyempre, kailangan magtrabaho. Dalawa na yung anak, dadating pa yung isa, pangatlo. Kailangan magtrabaho talaga. Di ba dalawa pa lang anak niyo nun? Ano na sinong ama nung pangatlo? Hindi matagal yung pagitan nila. Umuwi siya. Siyempre. Sure ka na siya yung ama? Binabalik. Ha? Sure? Ay, hindi makasagot. Bakit Sure? hindi ka makasagot? Charot. Binigyan ng issue eh. Bakit hindi ka makasagot? Siya ba yung ama? Matagal nga yung pagitan nila. Hindi mo sinasagot yung tanong namin? Oo at hindi. Pero, Oo. Okay. So, Ayun, so nasanay lang kami na lagi kami magkahiwalay. Tapos, syempre, kung ano yung buhay niya doon, hindi ko nakikita. Tapos ako rin dito. Pero pagka magkahiwalay, diba, malaya kayo sa isa't isa. kapag ka magkahiwalay ay malaya. Malaya kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, wala kang alam kung sa anong nangyayari. Oo. Paano nag-uumpisa at nagtatapos yung araw. Nakadepende lang yun kung anong sinasabi sa'yo. Diba? Oo. Pero lagi naman kami nag-uusap. Oo. Ayun, tapos, siguro mga 2011, yun, nag-decide ko din na magkaroon ng sariling bahay. Dapat lang para kahit paano may maadi ka. Oo, may maipundar. Oo. So, nagkabahay kayo? Nagkaroon. Yung subdivision. Ano lang yung mga Ano? Hinuhulugan. Okay lang yun. Kahit paano para makaipon-ipon. Di ba? Tapos? Tapos, after, 12 years nung bunso, nasundan nga yung pangatlo. Wow! Ang haba nung gap. 12 years. 12 years, oo. Tapos? Tapos, siguro mga ilang weeks lang, hindi na nagkaroon sa amin ng problema sa pag-alis niya. Pakatanggal nga nung loudspeaker tsaka earphone, parang medyo... para mas maliwanag yung mas ating clear. usapan. Yeah. Pumunta ulit siya sa ibang bansa. Panday lang. So, parang regular na yung kanyang trabaho na ganun yung pabalik-balik. Hello? Nagkaroon ng problema sa medical. Nagkaroon ng problema. Anong naging problema sa medical niya? Noong time kasi na yun, medyo nagkakaigpitan sa medical. So, nagkaroon siya ng problema sa kidney. Kidney? Hindi lagi umiihi. Tinitiis. Tinitiis yung pag-ihi. Siguro sa trabaho nila. Hindi natin masabi kung ano yung talaga nila. Tapos? Iyon, parang noong time na yun, kasi naka-schedule na siyang paalis. So, yun na lang yung kulang, yung medical. Tapos, biglang sinabi nga ng doktor na may problema siya sa kidney. So, kailangan ipa-opera or kung ano man yung gagawin doon. Para ma-fit siya, para makaalis siya. Noong time na yun, ilang buwan na siyang tambay. Sabihin, waiting lang tawag para schedule para makatampa ulit yung barko. Tapos, yung pagkasabi sa kanya ng doktor na may problema ng gano'n, siyempre, hindi namin in-expect na siguro talagang hindi lang namin inaasahan na darating sa point na magkakaroon ng problema. Akala namin tuloy-tuloy lang yung buhay yung pag-alis niya. Yung buhay namin, okay lang. Yung pala darating sa point na mababago yung lahat, na para kaming sinukluban ng langit at lupa. Kailan nag-umpisa yung problema? Kasi nung mga past medical, wala namang yung ultrasound. Nung time lang na yun na nagkakaigpitan. Okay. So, hanggang ngayon siguro yata ganun. So, probably before pa iniindahan niya na to, na may sakit siya. Dahil nagkahigpitan. Wala daw siyang nararamdaman. Wala. Pero lumabas sa result. May mga ganun May mga ganun. Oo.
nakita na meron pala siyang tama sa kidney. Tapos, anong sunod na nangyari? May problema sa kidney. Niya ako na ganun nga yung problema sa yung speechless. Tapos hanggang sabi ko na lang, ingat sa pag-uwi kasi alam ko iniisip na niya yun eh. Siyempre, hindi siya makakasakay. Iniisip namin kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw, pang-bahay dito sa bahay. Yun. Tapos nung time din kasi na yun, bago pa mangyari yun, na-scam kasi kami. So, siyempre, wala kaming ipon ng time na yun. Na-scam kayo na paano? Sa forex trading. Yun, siyempre, nag-invest kami na doon. So, walang ipon, na-scam pa, walang trabaho, 3 pa yung anak. So, problemado. Wala kayong naipon? Problemado. Wala. Ay, yun yung problema. Nako. Yun nga kasi yung inaasahan na lang namin nung time na yun. Yung pag-alis niya ulit. Kasi pag nandun naman siya, nakakapadala siya ng maayos. Magsisimula na lang sana kami ulit mo. Ang panibago kasi na-scam pa. Yun sana yung naipundar, naitabi kahit papaano. Kaso nagamit. Oo. Akala makakalipad agad. Naku, ganyan na ganyan. Hindi naman natuloy. At meron yan tama. Para kung ako yung lalaki, ang dami kong iniisip. Pero kasi 3 yung anak mo eh. Tapos hindi ka makakaalis. Tapos wala ka namang ibang trabaho dito sa Pilipinas. Kasi nga naka-ready yung katawan mo, yung isip mo sa ibang bansa na magiging okay ang lahat. Ito yung mahirap kapag iisa yung resources mo. Totoo yan. Tapos yung misis, wala ding sa bahay lang. Totoo. Diba? So problemado talaga tayo. Kung paano na ang buhay natin, 3 yung anak. Nako. Tandaan natin mga kapuso na importante ang kidney sa ating katawan dahil ito ay dapat ay 2. Hindi na nagbigay ng instalasyon. Ito po kasi yung sumasala ng mga dumi natin sa katawan. Hindi ba liver yun? Ha? Liver. Tsaka kidney, yung mga water. Ang tawag dito, pwede kasi mabuhay ang tao ng isa lang yung kidney. Oo naman. Pero syempre, mas maganda 2. Yes. Parang 2 heads are better than 1. Hello? Ano nangyari? Nung nagkaroon lang ng kidney, nagkahiwalay na kayo? Hindi pa yun, sir. Hindi pa? Sige, ano nangyari? Anong pinakamalalang reason? Hindi, naman siya after ilang years, nakapag-abroad siya ulit. Nakaalis din! Okay. Sa Middle East, kasi hindi may keep yung medical doon. Tapos? Tapos naabutan siya ng pandemic. Akala ko okay naman kami. Kasi bago siya umalis, okay naman yung faith namin kay God. So parang nag-decide kami na magsimula ulit. Kumbaga lahat ng mga nangyari ng past namin, ayusin namin, magsimula kami ulit. Okay. Nakapag-ipon naman? Ng mas better. Maliit lang ang sweldo sa akin, Middle East, diba? So sakto lang. Kaso nung time na yon, wala na kaming bahay. Pa na lang kami. Nasaan yung bahay? Nabenta? Hindi na siya kasi diba nakapag... so nahatak? Nung time na yon lahat nawala sa amin. Kasi gaano ba siya katagal nagstay dito? Mga 3 years. 3 years. Tapos yung mga naipundar, yung bahay na hinuhulugan, hindi din na-push. Kasi walang trabaho Siya lang naman nagtatrabaho. True. May trabaho siya kaso dito lang sa tabi-tabi. Hindi enough yun, no? Kulang. Pangkain lang namin. Tsaka dun sa pag-aaral ng mga bata. So kailangan mag-adjust. Naku, sayang yung na-down dun sa bahay. So, noong time na yun talagang sinubo kami ng Diyos kung ano yung gaano katatag yung faith namin sa Kanya. So, marami kaming na-realize nung time na yun. Sobrang dami. So, sobrang dami, bigyan mo lang kami ng 3. Anong na-realize? Anong na-realize yun nung panahon na yun? Yung kung ano yung
blessing na matatanggap mo, dapat ma-appreciate mo, huwag kang masyadong for the gastos, di ba? Yes. Kailangan, ang isipin mo pala yung future, hindi yung kung ano lang yung meron ka ngayon, ubusin mo agad. Sino ba laging umuubos ng pera? Ako po. Hindi, parehas naman kami. Parehas. So, tsaka para naman sa inyo yun. Diba? Tsaka minsan kasi parang ramdam natin, deserve din natin na gumastos para sa sarili natin, ganyan. At tsaka ang sarap gastosin pag hindi mo pera. Totoo din. Hindi mo pera. Hindi, 3 kasi yung anak nila. Oo. Syempre, magastos yun. Gusto maibigay din yung mga luho ng mga bata. Like kakain sa labas, ganyan. Hindi ngayon, dil-dil sa asin, anak. Dil-dil sa asin. Tapos? Yun, tapos yung bunso namin, yun yung nagpapasaya sa amin ng time na yun. So, sa kanya, pag nakikita namin siya, yun yung lagi na, parang naisip namin na hindi kami pwedeng bumitaw. Kailangan lumabang kami kasi maliit pa. Oo. Tapos? Ayun, tapos, yun, nakapag-abot dyan sa Middle East. Kanina pa tayo doon sa Middle East. Tapos? Akala nga okay naman kami. Yung pala, siyempre, siguro nalulungkot siya kasi first time namin magkahiwalay ng taon yung binilang. Okay. So, mga ilang taon yun? 3 taon? Yun ba yung sinasabi 3 taon? 3 taon. Wow. Naku, hindi nakatiis. Sino kaya hindi nakatiis? Charat. Di nung time na yun, siyempre lalaki, na-homesick. Ay. Yun, naghahanap ng kalinga. Kakwentuhan. Ay, nako, hindi yung kakwentuhan lang. Ay! Kano? Kakwentahan. Hindi ko masasabi kung kasi di ba, siya yung nandoon eh. Hindi ko alam yung nangyayari sa kanya. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na kung ano yung ginawa niya. Pero ikaw? Dito lang, sa bahay. Bahay lang. Ikot-ikot. Nag-asikaso pa rin doon sa bunso. Kumusta kayo ni kumpare? Walang ganun. Walang ganon. Okay, mabuting malinaw. Oo, nilinaw ko lang. Oo. Kasi si kumpare, nakita ko humihingi ng toyo dyan sa bahay niyo. Oo, gabi. Kasi bali nung time na, di ba, bago siya, nung ilang years siya natambay dito. Siyempre, doon yan naman napasok yung, hindi kami marunong umutang, pero yun doon kami nagkaroon ng mga utang. Tapos hanggang sa nakaalis siya, ay maliit lang yung sweldo. So, hindi siya nagiging enough. So, nangyari dun sa, dumami yung utang ko. Okay. So, ganito na lang. Nagkaroon ba ng iba si Mister? Nahuli ko sa isang app. Na? Meron siyang app kasi na, sinalihan. Tapos, makikita pala dun yung pag nag-register din ako doon, makikita ko yung mga friend ko sa Facebook kung sino yung mga nandoon. Meron bang iba si Mister? Meron. Nakikita sila? Nagkikita? Kasi nung una hindi ko alam na nagkikita sila. Kasi ang alam ko, OFW din sa ibang bansa. Naman. Nagkikita ba sila? Sagutin mo ako, nagkikita ba sila? Noong time na yun, hindi ko nga. Pero nagkita ba sila? Nung recently nalaman ko, oo. May anak ba sila? Wala. Ay. Nung nahuli ko siya, in-screenshot ko lahat yung mga nakita kong ebidensya. Umamin ba siya? Hindi, nung una. Mga isang araw bago siya nag-reply. Ano sabi? Namin na niya na yun na yung mahal niya, hindi daw niya sinasadya. Ayan Yun na yung mahal? Parang bigas. Mahal. Wow. Ay, grabe. Hindi daw niya sinasadya na mahuli yung dog. Hala ka, patay ka di hagoy. So, gano'n na daw sila katagal na nag-uusap? Mga 1 taon na mahigit. Kasi pandemic yun eh. Oo. Nako, so paano yan? Mahal niya na yun. Paano ka? Kaya pala pag nag-uusap kami, lang siya, yung hindi na siya masyadong makwento. Hindi na siya masaya. Mga kwento ko. Naku, naibaling na yung pagmamahal doon. Mabait siya, hindi siya masyadong nag-react. Parang puro oo na lang sa'yo. Tapos?
Tapos, 25 years na kami yung time na yun. Ay, silver na yun. Silver yung 25, di ba? Silver anniversary. Oo. Sabi ko, siguro, sa dami ng pinagdaanan natin, yung mga naging problema natin, siguro talagang toxic na yung relasyon natin. Sabi ko, naunawaan ko naman kung bakit mo nagawa yan. Kasi nakukumsi ka. Oo. Wala ako dyan sa tabi mo. Ay, naku. Na-hospital ka dyan, wala ako sa tabi mo. Yan. So, natanggap mo ng ganun-ganun lang? Kasi na-homesick siya? Hindi, nung unang kinausap ko siya, kasi gusto ko siyang paamuin eh. Oo. Parang siyempre, yung sarili mo, sinasabi mo na, sige, it's my fault. Parang gusto mo siyang patawarin, ganon. Kasi naintindihan mo. Oo. Pero ang sakit nung sinabi. Kasi gusto mo iisalba yung relationship eh. Yung pinapatawad ko siya sa lahat ng ginawa niya, kung ano man yun. Sabi ko, pag-isipan niya na baka nabigla lang siya, baka kasi na malayo ako sa kanya. Okay. Anong sabi niya? Yun. Masasalba ba yung relationship? Hindi rin. Ay! Paano yung 3 bata? So, nung time na yun, nung una hindi siya kumikibo. Hindi lang siya nagsasalita, pinakikinggan lang niya ako. Sabi ko naman sa kanya, sige, huwag ka na magsalita, ako na lang magsasalita. Hindi mo naman kailangan ng magpaliwanag kasi baka may ma-realize siya. Oo, baka ma-realize. Baka kasi sa mga sinasabi ko, makonsensya siya. Yun. Tapos sabi nung time na sabi ko lang, akala ko di okay na. Siyempre, umuo lang siya. Pasensya na daw, sorry daw sa lahat. Tapos hanggang sa kinabukasan, tumatawag na naman. Kasi lagi nung time na ako na parang iba yung naramdaman ko. Kasi pag tumatawag ako sa kanya, lagi siyang in another call. Sa video call ba? Oo. Mayaman ba yung karibal mo? Oo, siya, maganda yung niya, trabaho niya sa ibang bansa. Alam niyang may asawa itong jowa niya? Alam naman. Siya rin may anak din siya. May asawa din? Hindi ko alam, hindi ako masyadong nag-stalk sa kanya. Siguro baka anak ko lang sa una. Oo. Dapat in-stalk mo, dapat alam mo kung sinong kalaban mo. Hindi, naka-block kasi ako agad. Dapat gumawa ka ng account, panibagong account. Mas stalk lang, no? Binlock niya ako. Agad-agad, no? So, na talaga. May idea siya kung bakit kailangan i-block, di ba? Kasi ito yung asawa. Baka stalk ako. Naku. Maraming malaman. So, ano nangyari? Pinapili mo ba yung mister mo? Nung una kasi, inaamo-amo ko lang siya. Sabi ko sa kanya na, hanggang sa nagising ako na sabi ko, bakit ko ba ibibigay yung asawa ko sa kanya? Asawa ko yun. Yun. So, noon na ako nagsimula na parang na ako sa kanya na, bakit ganito, bakit ganyan? Kaya ko siya kung bakit. Hanggang sa iba na yung mga sinasabi ko kasi siguro galit na ako. Sabi kasi nung una tinry mo maging mahinahon pero sandali lang, hindi na ako kakalma by this time. Kailangan ko nang ilabas ito. Bakit ko ibibigay? Nagising na lang ako na bakit ko ibibigay yung asawa ko sa kanya. Asawa ko. Akin yun. So, anong ginawa mo? Oo. Anong ginawa mo? Wala akong magawa kasi nga, magkalayo kami. Hanggang lang ako, hanggang chat. Hindi na nga niya binabasa, hindi na ako sinasagot yung mga tawag ko. Ay, kung ako sa'yo, pupunta ako doon sa agency niya. Nung time na yon maraming nagpayo sa akin. Kaya lang, siyempre, ayoko magpadalos-dalos. Kasi pagkagalit yung pinairal mo, siyempre, mas marami kang magagawa na baka hindi maganda. Mas lalong hindi maganda. Tapos kikilalanin ko kung sino yung babae. Oo. Humanda ka sa akin. Babae ka. Tapos, sa ating dalawa, ikaw dapat mahiya. So, ang ending pa rin, siguro kasi laging din yung kausap niya. Siguro dahil sinabi niya sa babae na sinabi niya din sa babae na alam ko na nga naman. So, sila na yung talagang meant to be. Pinanindigan na nung asawa ko yung yung babae. Okay. So, anong plano doon sa tatlo mong anak? Suportahan na lang. Nung una hindi pa namin pinag-uusapan kasi nga ang inaano ko siya yung makuha ko siya ulit. Okay. Anong plano nga doon sa tatlong bata? Nung una, padala na siya. Tapos nung mga sumunod, yung kung magkano na lang, gusto niya ipadala. May trabaho ka na ba? Di, nung time na yun. Ganito na lang. Yung present na lang tayo. Okay. Sinusustentuhan yung mga bata.
Hindi na kasi Hindi na. yung dalawa college graduate. Matagal na. Oo, kasi 2011 nangyari. Tapos So ikaw, may trabaho ka naman ngayon? Sa ngayon, meron na akong trabaho. So, nakaahon na ako. Okay na ako. Wow. So ganun-ganun na lang yun. Bahala kayo sa buhay niyo. So siya, wala na talaga as in no communication, stop na. Umuwi siya ng Pinas, tapos umuwi rin yung babae. So, pinakalala na niya doon sa family niya. Ay, so, yun yung na-feel ko na talagang wala na akong space doon. So, hindi na rin ako nag-communicate sa kanila. Ay, ang bait mo naman. No? So, wala na talaga. Kasi, nung una, iniisip ko, ipaglaban ko siya kasi, di ba, asawa mo nga. Kasal kayo, di ba? So, inisip ko rin na, ano pa ipaglalaban mo kung inaayawan ka na. Matagal lalo ka lang, mas masakit, di ba? Mas lalo ka lang mukhang kawawa. Para ka pang ikaw yung maghahabol. Ng pag-ibig. Ikaw yung mamamalimos. Parang, okay. So parang napuno na siya. Ayoko At ibaba pa yung sarili ko. Yun na talaga yung gusto niya. Tinanggap ko na lang yung sakit kasi wala na akong magagawa. Ayaw na niya. Pero kung ako yun, kung hindi ka pwedeng maging akin, hindi ka pwedeng mapasa kanya. Oo. Nako, sandali lang. Nako. Ano to? Diba? Di mo maririnig ang ganun tawa. No. Ayaw mo sa akin? Gusto mo siya? Ay, hindi pwede Hindi ko kayo papatahimikin. Oo. Hanggang kabilang buhay. Ay! Ay, kamusta naman yung relasyon niya sa mga bata? Hindi na siya nagpaparamdam. So wala nang pakialam sa inyo mag-iina? Pati sa mga anak mo? Wala na. So, Pero hanggang ngayon, hindi naman sila pwede magpakasal eh. Kasi kasal kayo, di ba? Hindi habang buhay siyang kabit. At saka, nasa iyo ang mga mga bata. At saka, kapag nawala, di ba? Nasa iyo lahat. Kasi, sa iyo mapupunta. last time kasi, di ba nagkaroon tayo ng problema ganyan? Dinadirect sa agency. Pwede yun. Para yung pera, yung sustento, direkta sa'yo. Naisip mo ba? May work pa rin siya ngayon? Nung time na yun, kasi saglit lang, bigla siya napauwi. So, hindi rin niya inaasahan na, akala niya makapag-extend pa siya. So, bigla siyang pinauwi ng amo niya. Hindi na daw kailangan doon. So, yun yung parang naisip ko na kinarma rin siya kasi hindi niya naasahan na bigla siya mawawalan ng trabaho. Pinabayaan na rin naman niya kami. Natuto na rin akong tumayo sa sarili ko pa. Kamusta ka ngayon? So, yun din. May jowa ka? Yung good thing na meron. Oo, meron na din. Siyempre. Kamusta ang buhay mo ngayon? Okay naman. Yun yung good thing na na-realize ko na yung sakit na ginawa nila sa akin, doon ako na mas naging matatag. Natuto akong tumayo sa sarili kong path. Na meron pala akong sariling buhay. Kasi yung time na yun na sila yung pamilya ko, sila yung mundo ko eh. So, hindi ko naisip na may sarili akong mundo. Tama. Ay, nako. So, ngayon, kami na lang nung bunso ko yung magkasama. Nasaan yung dalawa pa? Yung isa may trabaho. Tapos, pero wala sa akin. Kumusta yung mga bata? May galit ba sila sa tatay nila? Hindi, nagkausap-usap na sila. Anong sabi? Malalaki na yun kasi kailangan naman nila kasing tanggapin. Wala naman, di ba, ba't naman natin pag-aariin yung puot sa puso natin. So, nagkapatawaran na. Okay na. Nagkapatawaran na. Ako matagal ko naman na siyang... Kamusta siya? Nagkatuluyan sila nung kabit niya? Alam ko sila pa rin. Yung babae nasa ibang bansa. Going strong. Nako. Going strong ang lokohan. Anyway, saan ang gusto mong itanong dito? Kaya lang para bang nahihirapan akong magtiwala ulit. Parang laging may trauma na alang happy ending, puro iwanan ka lang, dadaan lang. Parang nahihirapan ka magtiwala muli. Pero may jowa ka ngayon, di ba? Hindi ko naman naisip na maglala siya kasi nga, siyempre parang lang, yung kasi siya yung... parang kausap lang lagi, ganun. Oo, yun, oo. Okay. Para nalibang ako dahil sa kanya. Mabait naman, okay naman. Na taga-comfort.
Nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko na kaya ko pala kahit na ako lang mag-isa. Mas nakita mo yung sarili mo? Tumayo ka sa sarili mong paa? Okay. Sige, nako, may mga kapuso. Tulungan natin ating bida. Anong masasabi niyo sa kwento ng ating bida na si Shane? Ang sabi dito ni siya, basta lagi nyo lang isentro si God sa relasyon nyo at huwag mong hayaan na masira ang tiwala mo sa Kanya. Kailangan may open communication sa bawat isa para malaman nyo ang saloobin ng bawat isa. Nang sa ganon, magawan agad ng solusyon kung ano man ang problemang kakaharapin nyo. Naku, sabi naman ni Annalyn dito, nakakasad yung ganitong kwento. Kung kailan 25 years na ang marriage, tsaka pa nagloko. Sarap talaga pektusan. Hindi nila alam nararamdaman ng mga anak basta yung kaligayahan nila yung iniintindi. Totoo yun. Hayaan mo na pagsawaan niya yung kabit niya. Hahanap uli niya ng iba nang gigigil ako sa akin. Sabi ni Ellen sa caller, tama lang na tumayo ka sa sarili mong paa. Pakita mo sa ex mo na mabuhay ka kahit wala siya. Huwag masyadong mag-focus sa bagong boyfriend mo. Baka masaktan ka. Ingatan mo ang puso mo. Maglaan ka ng oras sa mga anak mo. Kailangan nila ng ina na mag-guide sa kanila para hindi ka nila sisihin pagdating ng panahon. Good luck sa'yo. Huwag kang makakalimot magdasal. Ay, ito may sinasabi si May Jan. Sabi niya, kasi kung di naman nagkukulang ang babae, hindi tayo maghahanap ng mga lalaki. Ay! Paano nga? Gusto naman naming punan pero nandito kami sa Pilipinas. Ang tawag dito, kaya hindi nakapalag. Anong pangalan niya nating caller? Si Shane. Kaya hindi siya nakapalag Kasi alam niya ang dami niyang pagkukulang. Diba? Ngayon napupunan nung isa. Ay, nako. Ay. Anyway, sabi dito ni Jackie, huwag ka na ma-stress. Pagdasal mo na lang sila, magpatuloy ka sa buhay mo, piliin mong maging masaya kaysa ma-stress. Ay, naku, may sinabi pa si Jomel. Ano daw? Hindi lahat ng tao loyal kapag nakakita sila ng magaganda at gwapo. Yung may asawa na nagiging single. Totoo din. Hindi lahat ng lalaking nang iiwan. Huwag kang matakot magmahal ulit at magtiwala, sabi ni Marbel. Ay, sabi naman ni Olan, maraming ganyan. Matagal na kasal tapos habang tumatagal ang relasyon, lumalabas na ang tunay na ugali. Naku kung ayaw niya sa'yo, hayaan mo na siya. Pagdating ng araw, kakarmahin din yan. Maniwala ka sa akin. Ang dami kong kilalang kinarma, mga babaero. Shout out sa inyo. Gigil si Annalyn. Naku, sabi ni Michelle, hayaan mo na huwag mo masyado dibdibin, may likod ka pa. Ganda na comment yan Si Michelle Pero minsan talaga, darating at darating, may mga tao na, alam mo yon, kapag ka napuno na ng problema, ganyan, ibinabaling sa iba, bigla-bigla nakakalimutan yung pamilyang itinaguyod nila. Yung nakakalungkot yung part na yun. Oo, nakalimutan na meron siyang asawa, meron siyang 3 anak. Tsaka nakalimutan mo kung ano ba yung goal mo, bakit ka nandyan sa ibang bansa. Di ba magtrabaho para sa pamilyang binuo natin? Nagkakaproblema, normal naman yun Pero ang talikuran sila, bakit? Bakit mo nagawa? Siguro napagod na. Napagod? Kasi yung asawa niya nasa bahay lang. Tapos? Asa-asa. Pagkatapos may utang. Puro utang. Tapos kakausapin siya, ay nakautang ako kay kumare. Ay ganito, kailangan magbayad na stress. Ngayon, yung babae doon, magkano kailangan mo? Di ba? Solusyon. Siya yung solusyon. Ang pagdating ng babae, parang solusyon siya dito sa stressful ka na buhay. Di ba? Parang ganun yung nangyari. May pwede naman palang ganito. Ganyan. Yun na, napasubo na. So, nakalimutan ng mga bagay-bagay. Hello, Shane? Hello? May natutunan ka ba? Marami na hindi masyadong maging kampante. Sabi ko dun sa caption ko dun sa Facebook, pwedeng makontento, pero hindi pwedeng makampante. Pwedeng makontento pero hindi pwedeng makampante. Hindi pwedeng kampante kasi maaagawan ka. Okay. Magkampante na andyan lang siya. Baka mamaya umalis na lang. So, anong dapat gawin para nandyan lang siya? Siguro enjoy na lang kung ano yung meron. Mas masyadong overthink. At least ka pa paano? Mangyari.
Malalaki na yung bata eh. Oo. Parang hindi mo na rin siya kailangan. Yes. No? Yes. Pero nag-sorry, for sure nagkita kayo, di ba? Nagkita kami, tapos ala kami pinag-usapan about sa pag-iwalay. Pero nag-usap kami sa phone. Oh. Kasi hindi niya kayang sabihin sa akin ng harapan. So, siya yung nausap ko sa telepono. Nung nandito na siya sa Pinas na. Oh. Ayun, nag-sorry siya sa lahat. Sinabi ko sa kanya kung ano yung mga pinagdaanan ko nung time na ayaw niya akong kausapin. Yun, halos gusto ko nang mag-give up. Magpakamatay nun. Ano sabi niya? Naiyak lang siya na sorry daw, hindi daw niya akalain na ganun daw kasakit. Sabi ko, asawa mo. Pwede bang okay lang? Pwede bang hindi ako masasaktan sa ginawa mo sa akin? Okay. Pero strong ka na ngayon, tama? Malaking tulong. Salamat sa lahat ng mga taong nandiyan ng time na inintindi sa akin, umunawa sa akin. Iilan lang sila pero solid yung yung binigyan nilang attention sa akin. Wow. Para lumakas ako. Importante yun. Para mag-focus ako sa sarili ko at saka sa anak ko. Yung mga tao sa paligid mo na, di ba, magkakausapin ka. Tumabay sa akin. Kinakausap ako, yung nakikinig ng paulit-ulit kong mga drama. Kasi minsan hindi mo naman kailangan ng may sasagutin yung ano mo yung sinasabi mo. Wala Gusto mo lang mailabas. Walang makakatulong ng time sa akin na yun, kundi sarili ko lang. Kaya lang, nung time na yun, hindi ko pa kasi alam kung paano. Kaya kailangan ko lang nun nakikinig sa akin. Huwag mo kakalimutan itong mga tao na to. Yung dahilan kung bakit mo naranasan yan. Yung mga taong nakinig sa mga pagkakataon na hindi ka okay. Yung bahagi ng solusyon. Yung hindi nang iwan. Yes. Kasi sila yung mga tunay na tao. Okay lang na hindi marami. Diba? Hindi mo naman kailangan ng yan number lang yun, mga 3 lang. Hindi mo naman kailangan ng... Tama. Hindi mo kailangan ng quantity. Ang kailangan mo ay quality. Yes. Diba? True. At saka, isa lang naman ang nawala sa'yo, yung asawa mong walang kwenta. Diba? Baka kailangan talagang burahin siya sa larawan, sa family picture. Na-realize ko na na, di ba, kaya may tinatanggal sa atin ng Diyos dahil na may mas better na para sa atin. Tama. Kasi 3 naman yung naiwan sa'yo. Then look at them now. Maring napatawad na nila yung tatay nila. Diba? Hindi na ganun kabigat. Pero, ang tawag dito, lalamat yun sa kanila. Diba? At sana, ano mga anak mo, lalaki, babae? Babae, tsaka 2 lalaki. 2 lalaki. Yung bunso nila lalaki At sana, pag sila naman yung gumawa ng pamilya, wag nilang hayaan na masira ang pundasyon ng tahanan na kanilang binuo. At hanapin nila yung tulad mo. Diba? Sana pinalaki mo na tama yung mga anak mo. Ito yung isang bagay na pwede mong ipagmalaki. True. Diba? Magkaharap kayo. Kaya hindi ka niya kinakausap at magsusorry kasi alam niya sa sarili niya, diba? Nakakahiya yung ginawa niya. True. Diba? Sa kwento na to, siya yung may kasalanan. No? Oo. Hindi natin yung alam yung dahilan. May sarili siyang kwento at bersyon. Pero sa huli, diba? Sa huli, pwede kang taas noon na humarap sa kanya. Diba? At sabihin mo sa kanya na hindi ako nagkasala sa'yo. No? Yun yung pride mo sa sarili mo. Totoo. Diba? Itong lalaki na ito, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Nasabi ko na sa kanya dati na wala akong ibang hinangad na masama sa kanya. Gusto kong maging masaya siya sa bago niyang pinakasama or girlfriend man. Yun, maging maayos yung buhay niya. Kasi ayokong mawala kami sa mundo na magkagalit kami, kaaway kami. Ayoko kasi nung may kaaway. Kaya ayoko kasi yung asawa ko, hindi lang asawa kundi kaibigan noon. Kaso bigla na nga lang na wala kaming chance na ayusin kasi ayaw na ng isa. Yun, maging masaya na lang siya sa buhay niya. Ikaw Shane, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo?
masaya ako kasi napatunayan ko na kaya ko naman pala. May question ako. Paano kung halimbawa ngayon bumalik siya, ayusin daw ang pamilya, bibigyan mo ba siya ng tsansa? Yun, maraming nagtatanong sa akin ng ganito. Anong sagot mo? Siguro hindi na. Sa ngayon na yun ang sagot ko lagi. Yung sa ngayon siguro hindi na kasi alam kong masaya na siya doon. Bakit parang nararamdaman ko may pagmamahal pero pa rin? may space pa rin siya dyan eh. Nandyan lang siya. No? Siguro pinapabaya ko na sa Diyos ko ano man yung kaloob niya sa relasyon namin, sa aming pamilya. Ang bait mo. Para sa kanya, para sa sarili ko, kung ano yung plano niya sa akin. Oo, nararamdaman ko na mabait ka. Kaya you deserve kung ano man yung happiness na meron ka na hindi bahagi siya nun. Panghawakan mo yung happiness that you have right now. Wala na siya doon. No? Okay. Okay. Talk to Papa.